Amos chapter 8. So every Wednesday night po, pinag-aaralan po natin ang Book of Amos. At we know na ang pinakatema po ng Book of Amos ay i-judge ng Diyos ang bayan po ng Israel dahil po sa kanya pong mga kasalanan. Because of the sin of Israel, Northern Kingdom of Israel, they are subject sa judgment ng Panginoon. And we know na ang Book of Amos po, ito po ay nahati po sa 4 po na bahagi. We can divide the Book of Amos sa 8 bahagi, in 8 parts, or 4 divisions rather. Chapter 1 and 2, ito po yung judgment of the nations. Dito nyo po sa chapter number 1 and 2, makikita na ang Diyos po ay nagbigay ng judgment sa mga kapitbahay po na bayan. So nakita natin po yung pong mga bayan po na binanggit sa chapter 1 and 2, na ito pong mga bayan po nito, ito po ay pagpapakita na kung i-judge ng Diyos ang Edom, kung i-judge ng Diyos ang Damascus, ang Tyre, and so on and so forth, anong dahilan na hindi i-judge ng Diyos ang bayan ng Israel? So yun po yung layunin po dito ng chapter 1 and 2. At dito po sa chapter 3 to 6, dito niyo po makikita na ang judgment na po ng Diyos ay against sa Israel. Pinakita po ng Diyos sa chapter 3 to 6, yung iba't ibang klase pong kasalanan na ginawa po ng Israel laban po sa Diyos. At gusto ko pong tandaan po muli natin, ang kasalanan po ng Israel ay hindi lamang po moral sin. Hindi lang nila nilabag ang moral aspect ng batas. Hindi lamang sila naggawa ng mga religious sin, yung mga idolatry. Alam po natin, the main content ng chapter 3 to 6 ay yung pong kanilang kasalanan sa bayan, kasalanan po sa society, kasalanan po sa kanilang judicial system. At kung titingnan po natin bilang direct application sa ating pong bayan, I don't know kung kayo po ay nakikinig ng balita, kung paano ang Northern Kingdom ay ginagamit ang judicial system upang i-oppress ang mahihirap, ganun din po ang nangyayari po sa ating bayan. Kung paano ginagamit ng makapangyarihan ang judicial system in order to, yes, we know na dapat pag may kasalanan, dapat parusahan, and we know that, pero ang problema sa Northern Kingdom is binabaluktot po nila ang kanilang justice system. Na yung mga may hirap na dapat pinoprotektahan nila, yung mga inosente na dapat ipagtanggol nila, yun ang kanilang pinahihirapan. So, merong judicial system. And we know also na nirebuke din ng Panginoon yung kanilang economic sin. Ano yung mga economic sin? Yung matinding taxation, yung mga batas na nag-o-oppress sa mga tao, and so forth. So we see that in chapter 3 to 6. So samot-saring kasalanan ang inirebel ng Diyos dito, at dahil sa kanilang kasalanan, sila ay i-judge din ng Panginoon. Chapter 7 to 9, chapter 7 hanggang 9, chapter 9 verse 10, ito naman po yung 5 visions. 5 visions of judgment. Sa chapter 1 and 2, judgment against the nation. Chapter 3 to 6, judgment against Israel. Dito po sa chapter 7 to 9, 5 visions of judgment. At napag-aralan natin nung 2 weeks ago, yung unang dalawang judgment, yung locust at yung fire. Nakita ito ni Amos, pero si Amos ay nag-intercede. Panginoon, pwede bang huwag niyong ipahintulot itong judgment na ito sa bayan ng Israel? At ang Panginoon, nagbago ang kanyang, winidheld ng Panginoon yung judgment na ito. E nakita din natin yung ikatlong vision, yung pong third vision, yung plumb line, na ito po ay mararanasan ng Northern Kingdom. And tayo po ngayon ay nadito kung saan pag-aaralan po natin yung ika-4 po na vision. Yung po ang content ng buong chapter 8, yun yung pag-aaralan po natin. Pero ito pong 5 visions po nito, ito po yung mga pangitain nakita po ni Prophet Amos na nagpapatungkol sa judgment ng Diyos na ipapataw niya sa Northern Kingdom. At panghuli, chapter 9, verse 11, hanggang chapter 9, verse 15, so 5 verses po, ito naman po yung promise of restoration. So, kung titingnan niyo po ang Book of Amos, dito niyo po makikita na mas interesado ang Diyos sa kasalanan kaysa sa pagpapala. Ang problema sa maraming Christianity ngayon, maraming churches ngayon, nakapokus ang mga preachers, ang mga mananampalataya sa blessing
kumpara sa kasalanan. Tandaan po ninyo, sa prinsipyo po ng Diyos, hindi mo mararanasan ang blessing hanggat ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya ito pong Book of Amos ay patunay, out of 9 chapters, naglaan lamang ang Diyos ng 5 verses. Imagine, 5 verses out of the whole book, positive. The rest are negative. So we see that. And dito po makikita natin sa Book of Amos na seryoso po ang Diyos sa kasalanan. Ang kasalanan po, minsan, tinitake lightly ng mga Kristiyano. Minsan, ang kasalanan, tinitake lightly ng pamilya. Minsan, ang kasalanan, tinitake lightly ng simbahan. At higit sa lahat, ang kasalanan, tinitake lightly ng bayan, which is ito po ay, tandaan niyo po, ang Book of Amos po, ito po ay national sin ang nire-rebuke dito ng Diyos. Hindi po ito individual, kasalanan ng buong bayan. At kung i-apply natin ito sa ating bayan, sa batayan ng Book of Amos, kumusta kaya tayo bilang mga Pilipino? Kumusta kaya tayo bilang bayan? And we're going to see na talagang kumbaga sa timbangan ng Diyos, tayo ay under the judgment din ng Diyos. And we're going to see dito sa chapter 8, kung makikita po ninyo, pag-aaralan natin later on, alam nyo ba yung mga kalamidad na nararanasan ng bayan? Yun po ang Diyos na may control at yun ang makikita natin sa chapter 8. So, we see that dito po. At now, ang gagawin po natin ngayong gabi, so ito po yung pangkahalatang larawan ng Book of Amos. So, judgment against the nation, judgment against Israel, and yung 5 visions of judgment na pag-aaralan po natin tonight, yung pong ika-4 na vision. Now, ang gagawin ko po, babasahin ko po yung chapter 8 verse 1 and then sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Bible. Amos chapter 8 verse 1, Thus hath the Lord God showed unto me, and behold, a basket of summer fruit. Shall we pray? Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay humihiling po sa inyo ng tulong, na bigyan nyo kami ng tulong Ama na maunawaan namin ang inyong pong salita. We know and acknowledge na kung sa aming sariling lakas, sa aming sariling talino, ay hindi namin mauunawaan ang inyong pong salita. We pray that the Holy Spirit work and speak to us. We pray, Panginoon, na kayo po magbigay ng biyaya po sa amin. Tulungan nyo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dito po sa chapter 8, dito po nakita ni Amos yung ika-4 po na visions. Naalala po natin sa chapter 7, nakita po ni Amos yung pong mga locust. Pangalawa po, nakita ni Amos yung great fire. Pangatlo pong vision ay nakita ni Amos yung isang plumb line, isang hulog. At ngayon po, ika-4 po na vision na nakita po ni Amos ay yung pong basket of summer fruit. Dito po sa verse number 1, sabi po ni Amos, Thus hath the Lord God showed unto me. Sabi po dito, ipinakita ng Diyos sa kanya ang vision po na ito. Of course, we know na nung unang panahon po ng mga propeta, nung hindi pa po tapos ang Bible, literal pong nagpapakita po ng vision ang Diyos sa mga propeta. At dito po nakita literally, visually ni Amos, ang isang pangitain na isang basket ng summer fruit. At dito, makikita nyo po, nakita ni Amos yung basket ng summer fruit. Pag sinabi pong summer fruit, ito po yung mga prutas na ginather during summer. Ito po yung mga prutas na hinug na. Halimbawa, pag ikaw ay nung panahon po na Amos sa kanilang pong lupain, kung hindi ka summer, kung winter ka mag-harvest, yung makukuha mo mga prutas ay hindi po spring ka nag-harvest, hindi summer. Yung makukuha mong prutas ay mga hilaw pa. Hindi pa sila mga hinog, hindi pa sila ripe. At dito, yung summer fruit, ito yung nagpapakita na hinog na yung bunga. Ito na yung time na kunin yung mga prutas. Probably kung ito ay puno ng olive tree, hinog na yung olive fruit at kailangan ng kunin ito. So, something like that. At dito, ito pong sabi ng Diyos sa verse number 2, And he said, Amos, what seest thou? So tinanong po ng Diyos si Amos, Amos, anong nakita mo dito? Anong nakita mong vision? At ang sagot ni Amos sa verse number 2, And I said, a basket of summer fruit. So nagsagot si Amos plainly, pinakita niya, sinabi niya plainly kung ano ang nakita niyang vision. At dito, i-interpret po ng Diyos yung vision. Kaya alam po natin ang ibig sabihin ng vision na ito, kasi po si Jehovah mismo ang nag-interpret po nito. Sabi ng verse number 2,
Then said the Lord said unto me, the end is come upon my people of Israel, I will not again pass by them anymore. So, bilang interpretation, nakita ni Amos yung vision, tinanong ng Diyos, Amos, anong nakikita mo? Isa pong basket ng hinog na prutas. At sabi ng Diyos, ito ang interpretation nito. Sabi ng Diyos, the end is come, ang katapusan ay dumating na sa aking mga tao ng Israel, upon against my people of Israel. So, ang basket of fruit po, ito po yung nagpapakita, yung basket of summer fruit, it represents sa dulong wakas ng Northern Kingdom. Sa dulong wakas, kung paano yung mga summer fruit ay summer na at kailangan ng pitasin, kailangan ng kuhanin, ganon ang bayan ng Israel. Nalalapit na ang katapusan ng bayan ng Israel. Ang Israel ay parang hinog na prutas sa kanilang kasalanan at dahil doon, ang judgment ay nararapat na. Pag nakakita kayo ng mangga, halimbawa, nakakita kayo ng mangga, nakita niyong hinog na, hahayaan niyo na lang ba itong mabulok at malaglag or pumatak, mag-fall sa puno po nito? Anong gagawin ninyo bilang farmer? Kukunin niyo to kasi ito na yung time. Ito na yung oras na pitasin yung manggang ito. At ganun po yung interpretation po ng Diyos sa vision. Dahil sa sukdulan na po ang kasalanan ng Israel, hinug na at nararapat na ipilapap ang kaparusahan sa kanila. So we see that the end is come upon my people. Napansin niyo po yung term na my people of Israel? Pinapakita po dito na ang bayan po ng Israel ay merong covenant relationship kay Jehovah. Kailan nagsimula ito? Sa pagkakaligtas po ng Diyos sa kanila sa Egypto. Ang bayan ng Israel ay pumasok sa covenant relationship sa Panginoon. So kaya po tinawag ng Diyos, this is my people, akin tong mga tao, my people of Israel. So ano pang makikita natin dito? Sa huling bahagi ng verse number 2, sabi ng Diyos, I will not again pass by them anymore. So naalala po ninyo, dun sa unang dalawang vision, pinalagpas ng Diyos ang judgment. Nung nakita ni Amos yung apoy at yung locust, nanalangin si Amos, Panginoon, pwede bang wag mong iparanas ang judgment mo sa bayan ng Israel? At nakita natin sa chapter 7, hindi ipinahintulot ng Diyos ang judgment. Pero dito po sabi ng Diyos, I will not again pass by them anymore. Ibig sabihin, hindi ko na palalagpasin this time ang kanilang mga kasalanan. So tayo po ay makakakita dito tayo ng katotohanan na ang Diyos po, binibigyan tayo minsan ng chance. Halimbawa, gumagawa ka ng kasalanan at seemingly, parang wala namang consequence yung kasalanan nangyayari, ginagawa ko. Sige, magpatuloy lang ako dito sa aking maling gawain, magpatuloy lang ako sa maling relasyon, magpatuloy lang ako sa maling gawain and maling gawain and so on and so forth. Seemingly, walang consequence na nangyayari. Pero tandaan po natin, ang Diyos po ay meron pong prutas na kapag ka nahilog na yung prutas, sasabihin ng Diyos sa atin, I will not again pass by them anymore. So yun po ang katakutan natin po sa Diyos. Na kung tayo ay magpapasya na magpapatuloy sa kasalanan, tingnan natin ang sinabi dito ng Diyos. Dahil hinug na ang kasalanan ng bayan ng Israel, sukdulan na ang kasalanan ng Israel, the Lord will no longer pass over their sin or to delay their punishment. So we can see ang katangian po ng Diyos dito. So examine kaya natin ang ating bayan. Tumingin kaya tayo sa ating bayan. So seemingly parang walang nangyayari, di ba? Seemingly yung mga taong mapang-abuso, yung mga taong injustice, yung mga taong nag-o-oppress ng mga tao, seemingly na parang walang nangyayari sa kanila. Pero dito natin makikita na meron palang timeline ang Diyos. Hinihintay lamang ng Diyos na yung prutas ay mahinog. And of course, we know na darating po tayo dyan. And if you know the Bible, alam natin na merong judgment of the nation. So we see that sa verse number 2. And in verse number 3, dito nyo po makikita sa verse number 3, kung ano po ang klaseng ano po ang magiging resulta ng judgment na ipapataw ng Diyos. Sabi ng Diyos, and the song of the temple shall be howling in that day, said the Lord God. Yung pong song of the temple, ito po yung mga religious song. Ito po yung mga kantang ginagawa po ng Northern Kingdom upang sumamba po sa kanila pong mga Diyos-Diyosan. Ito pong mga song of the temple, ito po yung temple, tandaan niyo po ito, yung temple po na ito, hindi po ito yung tunay na temple.
Kasi we know, ang Northern Kingdom po, gumawa po sila ng peking temple sa Dan at Beersheba. We see that sa Dan at Beersheba, yes, Dan and Beersheba. At yun po ay hindi po tunay na temple. Saan ang tunay na temple ng mga panahon ito? Nasa Jerusalem po. At habang sila'y nananambahan sa kanilang temple, meron silang mga kanta na ginagawa. At ang sabi ng Diyos dito, yung kanilang mga religious song will become cries of sorrow. Yung mga awit ng pagpupuri nila ay magiging iyak ng kalungkutan. Pag dumating na yung judgment ng Diyos, yung awit na pagpupuri nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay magiging iyak ng kalungkutan. Ano pa? Sa verse number 3, there shall be many dead bodies in every place. Pag dumating na yung Assyria, and we know, nangyari po ito literally noong 722 BC, 722 BC, sabi ng Diyos, pagdating ng aking judgment, maraming bangkay kayong makikita sa bawat lugar. And ito po yung literal po na nangyari. You can check ano pong nangyari noong 722 BC. Literal pong pinatay ng Diyos through Assyria ang mga northerners. At hindi lamang doon, huling bahagi ng verse 3, they shall cast them forth with silence. Ang ibig sabihin po nito, yung pong mga bangkay na nasa iba-ibang bahagi ng bayan ng Samaria, ng Northern Kingdom, itatapon na lamang nila ito ng patahimik. Ibig sabihin, hindi na nila bibigyan ng tamang burial. And we know na sa batas po ng Diyos, dapat mayroong proper burial. Hindi lamang basta pag may patay, itatapon mo lang ito sa sambangin. Hindi, kailangan mo itong ilibing. And so on and so forth. Pero dahil sa tindi ng kamatayan, dahil sa tindi ng mga namamatay, sabi ng Diyos, they shall cast them, yung po yung mga dead bodies, forth with silence. Ibig sabihin, wala ng funeral honor. Dapat magkakaroon ng mga mourning, dalamhati sa bawat bangkay, pero sa dami ng bangkay, itatapon na lamang ito ng patahimik. So ganun po ang judgment ng Diyos. Sa verse number 3, ito po ang mga mararanasan po ng Northern Kingdom. Sa verse number 4 to 6, dito niyo po makikita sa verse number 6 na yung kasalanan po na ginawa po ng bayan ng Israel ay hinug na para po sa kaparusahan po ng Diyos. At dito, i-reprove po ng Diyos yung pong mga mayayamang nag-o-oppress ng mga mahihirap. Tingnan niyo po sa verse number 4. Sabi ng Diyos, hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail. Sabi ng Diyos, tinawag niya dito, pinakisabi ng Diyos dito, the Lord directly addresses those who oppress the poor. Yung pong, O ye that swallow up the needy, pag sinabi pong swallowed up, ito yung pagpapakita ng kanilang greed, yung kanilang cruelty, or kanilang violence. Yung may mga tao po na kahit maapektuhan yung ibang tao, basta makuha nila ang kanilang kagustuhan, gagawin nila. Yun po yung ibig sabihin ng swallowed up. Na maging milyonaryo lang ako, kahit sino ang mamatay, okay lang. Maging successful lamang yung aking business, kahit mag-iba yung mga tahanan ng mga mahihirap, okay lang. May patayo ko lamang itong building ko, kahit yung mga taong mahihirap na nakatira doon ay ma-displace, okay lang. Yun po yung swallowed up. Ito yung merong cruelty, greed, and violence. At dito, mapapansin nyo na hindi yung mga oppressor, yung mga nagsaswallow up the needy, they do not merely neglect the needy. Hindi lamang nila nini-neglect yung mga nangangailangan sa lipunan, kundi kinukonsume nila or dinidestroy nila yung mga mahihirap. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang mapahirapan yung mga nangangailangan. At dito mapapansin nyo, hindi lamang nila sinaswallowed up the needy, nilulunok or parang dinadakma or nilulunok yung mga nangangailangan, even to make the poor of the land to fail. Gagawin pa nila na yung mga mahihirap ng bayan ay bumagsak at hindi magtagumpay. So, dito, yung kanilang oppression ng mga mayayamang ito, iniiwan nila yung mga mahihirap na hindi na sila makakabangon. Hindi na sila makakabangon. Dito, gagawin nila ang lahat upang yung kanilang sariling interes ay maganap kahit ikababagsak ito ng mga mahihirap. Now, tanong, nangyayari ba yan sa ating lipunan? Nangyayari ba sa ating lipunan na yung mga tao na makapangyarihan, kahit sino ang masagasaan,
basta yung kanilang pangsariling kagustuhan ay maganap, gagawin nila. Gagawin nila. At yan po ay makatotohanan sa ating lipunan. Kung titingnan po ninyo, marami pong mahihirap ngayon ang hindi pinapakinggan. Halimbawa, during the demolition, may mga mahihirap na humihingi ng palugit. Bigyan nyo naman kami ng ilang buwan pa kasi gusto namin maghanap ng aming titirahan. Pero pag dumating na yung demolition team, wala na. At yun po isang example lamang na itong mga oppressor ng Israel, talagang nilulunok nila o dinadakma nila yung mga mahihirap. At to the point na hindi na makakasurvive yung mga mahihirap. Sa verse number 5, ito pa ang sinasabi nila, saying, when will the new moon begin that we may sell corn? Itong mga oppressor, itong mga mayayamang nag-o-oppress ng mga mahihirap, nagtatanong pa sila, kailan matatapos yung new moon? Yung pong new moon po dito, ito po yung isang religious observance. Ito po yung isang religious day na ginagawa po nila. At ito pong mga taong ito, outwardly nilang sineselebrate or kinikip yung new moon at hindi sila makapaghintay kasi gusto nilang matapos na yung new moon kasi gusto nilang bumalik upang i-oppress muli yung mahihirap. So probably, during the new moon, tumitigil sila sa pag-o-oppress ng mahihirap kaya nagtatanong sila, kailan ba matatapos itong new moon upang kami ngayon ay makapagbenta muli ng mais at may oppress namin uli yung mahihirap. Ang sabi pa nila, kailan matatapos yung Sabat and the Sabbath that we may set forth with. Yung pong Sabat dito na dapat araw ng pahinga, ito yung kanilang anticipation. Kailan matatapos yung Sabat upang mapagpatuloy namin yung aming pag-o-oppress sa mahihirap. So, itong mga taong ito, itong mga oppressor na ito, it seemingly religious sila kasi ginagawa nilang kinikip nila yung new moon, kinikip nila yung Sabat, pero hindi sila makapaghintay. Kailan matatapos yung new moon? Kailan matatapos yung Sabat para mapagpatuloy namin ang pag-o-oppress sa mahihirap? So we see that in verse number 5. Tingnan nyo pa yung huling bahagi ng verse 5. Making the ephah small and the shekel great. Ano ibig sabihin ng Brother RJ? Parang ganito. Meron akong tinda na mais. Halimbawa, mais. Ang presyo nun, ang isang ipa, pag sinabi pong ipa, ito po yung measurement system po nila. Around approximately 22 liters. Siguro, in our approximation, 25 kilo na bigas. Parang ganun. Yun po ang ipa nila. At binibenta nila yung isang ipa ng trigo, probably mais or wheat, ng isang shekel. Pag sinabi pong shekel, isang piraso po ng silver. Halimbawa, si Cham, merong isang pirasong silver, bibili ngayon siya sa akin ng isang sakong trigo or mais, bibili niya sa akin to ng isang pirasong silver. Pero ako, dahil ako'y oppressor, dahil ako'y isang mayaman na nagka-crush ng needy, pag bumili sa akin si Cham, babawasan ko yung timbang. Tapos, ang gagawin ko pa, yung shekel mo, dagdagan mo ng konti, kasi mahal na ngayon yung trigo. Hindi na lamang 1 shekel ang ibigay mo sa akin, kahit 1 kalahating shekel. So, kulang na yung ibinigay ko sa kanya, higit pa yung kinuha ko sa kanya. Ganun po ang ginagawa ng mga oppression na ito. So, ibinibigay nila ng kulang yung produkto at sumisingil sila ng sobra sa mga consumer. Yun po ang ginagawa. Yun po yung ibig sabihin, making the ephah small. Instead na tama sa timbang, tama sa measurement, babawasan nila ito. Tapos, ang isisingil pa nila sa bumibili ay masigit na shekel. So, sa ating lipunan, nangyayari ba yan? Awan ko kung naranasan yung bumili sa palengke. Bumili kayo ng 2 kilong tilapia at pinatadtad nyo yung tilapia. Pag uwi nyo sa bahay, nawala na yung yung parte ng tilapia. Naranasan nyo na ba na bumili kayo ng isang sakong bigas? Pag tinimbang nyo po ang mga bigas, yung 25 kilos, usually bawas na po yun. So, ganun po ang pamamaraan ng mga tao ngayon. At tanong, yung ganun bang kasalanan, it's seemingly maliit na kasalanan, sa tingin natin, yun ba ay pinalagpas ng Diyos sa Book of Amos? Hindi pinalagpas ng Diyos. At yun pa ang naging dahilan kung bakit sila pupuksain sa kamay ng Assyria. Naranasan nyo na ba na itong issue ngayon, yung mga bill nyo sa Meralco, I don't know kung nakita nyo, hindi naman ikaw ang nag-consume noon, pero babayaran mo. 'Di ba? At higit doon,
yung inyong shekel ay papataasin pa. Sisingilin pa kayo ng mataas. So, yun po ay isang refleksyon ng trading malpractice na ginagawa ng Israel na makatotohanan sa ating bayan. So, anong point natin dito, Brother RJ? Bakit natin kailangan matutunan to? Ang Book of Amos po ay nagtuturo na yung kasalanan po sa komerso, sa pagtitinda at sa lipunan ay hindi po pinalalagpas po ng Diyos. Akala natin, ang kasalanan lang na interesado ang Diyos, yung mga idolatry, yung mga nananambahan sa Nazarene, even pala sa palengke, ang Diyos ay interesado. Kung ikaw ay nagbebenta ng 1 kilong bigas, dapat ibigay mo to ng tamang timbang. At kung nakita mo, kung halimbawa, ito po ang problema sa mga tindahan ngayon, yung presyo, iniba-iba nila. Di ba nakakita na kayo ng presyo na walang nakalagay na presyo kasi pag nakita niya na mukhang mayaman itong bumibili sa akin. Tataasan nila yung shekel. Dapat ang bentahan lang ay 100 per kilo, pero nakita nila si Ate Tess ang bumili, medyo mayaman ito. Or si Ate Caroline ang bumili, medyo mayaman to. 150 po ito. Pero ang tunay na presyo ay 100 lang. Naunawaan po ninyo, yan po ay nangyayari sa ating lipunan. At yan po ay hindi maliit na kasalanan. So, we see that na ginagawa po nila. At yung huling bahagi ng verse 5, hindi lamang nila binabawasan yung ipa, hindi lamang sinisingil ng masigit na shekel yung bumibili, and falsifying the balances by deceit. Dinadaya nila yung kanilang timbangan. Dinadaya nila yung kanilang timbangan. So, ingat po kayo pag bumili kayo sa palengke. So, ganun po ang talaga ang tao bilang makasalanan na nalipunan. I don't know, naalala ko minsan, bumili ako ng isang kilong kaping barako. Nung pag-uwi ko sa bahay, kulang ng 100 grams. Sabi ko, mahal-mahal ng kaping barako, tapos babawasan na lang yung timbang. So, ganun po ang lipunan ng Northern Kingdom. At dahil po doon, hindi sila pinalagpas ng Diyos. Hinalintulad ng Diyos ang kanilang kasalanan na nahinog na prutas na. And we see that in verse number 5. So sa verse number 5, chapter 8 verse 5, ito yung mga kasalanan nila na pangkomerso sa kanilang pagtitinda and so on and so forth. Verse number 6, ano pa ang kasalanan nila? That we may buy the poor for silver and the needy for a pair of shoes, and the sell the refuse of the wheat. So ano to, Brother RJ? Itinatrato ng mga mayayamang oppressor na ito na ang mga mahihirap ay para lamang isang pares ng sapatos. Dito, binabanggit po nila dito na ang mga mahihirap ay ibinebenta sa maliit na halaga. At they count the needy as worth almost nothing. At yung binabanggit na and sell the refuse of the wheat, they sell the bad and spoil or inferior part of the wheat. Parang yung mga rejected na product ang ibinebenta nila sa may hirap. So unang makita natin dito, paano ba yung pagtingin ng mga taong ito sa may hirap? Tinitingnan nila ito na pair of shoes. Yung mga needy for a pair of shoes, ibig sabihin, walang kwenta yan. Bakit natin iintindihin yung mga lower class sa lipunan? Bakit natin iintindihin yun? Ang sabi pa doon, that we may buy the poor for silver. Pag sinabi po, ang ibig sabihin po nito, yung kanila pong oppression goes so far that the poor are bought into bondage. They use debt and poverty to gain control over the people. Na parang yung kanilang mga kaluluwa ay they value it silver more than their soul. Parang ibig sabihin, mas mahalaga yung silver kaysa kaluluwa ng mga may hirap. Now, ito po yung makatotohanan po sa ating pong lipunan na may mga tao po na ang tingin sa mga ibang tao, na especially kung ang tao ay may hirap, ay walang kwenta. Walang kwenta. Just imagine, magtayo tayo ng isang daan na hindi nila i-consider na yung madadaan ng daan ay mga tahanan ng mahihirap. Anong gagawin nila? I-relocate na lang yan sa Bulacan. I-relocate na lang yan sa ibang probinsya. And so on and so forth. Ang trato ng mga oppressor na ito sa mahihirap ay walang kwenta. Walang halaga. At para lamang silang isang pair of shoes. So ganun ang pagtrato ng mga tao dito sa Northern Kingdom sa mga mahihirap. That we may buy the poor for silver. Ibig sabihin,
Mas gugustuhin namin ang pilak kesa sa mga tao. Pangalawa, at yung mga needy ay para lamang silang pares ng sapatos. At yung huling bahagi ng verse number 6, yung siye and sell the refuse of the wheat. Ibig sabihin nun, dadayain nila yung mahihirap upang ibenta sa kanila yung mga rejected na wheat. Ibig sabihin, ay, mahirap lang yung bibili. Benta natin dyan yung napaglumaan na wheat and something like that. So, hindi nila binibigyan ng halaga yung mahihirap. Yan po ang verse number 6. At dahil po doon, tingnan niyo po yung verse 7 and 8, dahil sa kanilang oppression sa mga mahihirap, dinadaya nila yung timbangan, sinisingil nila ng sobra, binabawasan nila yung produkto, mas gusto nilang kumita ng silver kesa sa buhay ng mga mahihirap, tinatrato nilang walang kwenta ang mga mahihirap, at higit sa lahat, binebentahan nila ng mga rejected na wheat ang mga mahihirap. Tingnan niyo po, dahil sa kasalanan ng mga taong ito, verse 7, the Lord had sworn by the excellency of Jacob, surely I will never forget any of their works. Tingnan niyo po, yung pong excellency of Jacob po ito po yung nagpapatungkol kay Jehovah. Siya po yung excellency of Jacob. Ibig sabihin, nangako ang Diyos sa kanyang sarili. Nangako ang Diyos sa kanyang sarili na hindi ko kailanman kalilimutan ang kanilang mga ginagawa. Yan po ay nakakatakot na kataga. Just imagine, nangako ang Diyos, never kong kalilimutan, ipinapangako ko sa aking sarili, kasi siya po yung excellency of Jacob, ipinapangako ko sa aking sarili, hindi ko kailanman kalilimutan ang pandaraya nila sa kanilang lipunan, ang pag-o-oppress nila sa mahihirap, and so on and so forth. Yun po ay nakakatakot na nakataga. Dito nyo po makikita na naaalala po ng Diyos ang kanilang oppression, deceit, and hypocrisy, and so on and so forth. Verse number 8, shall not the land tremble for this, and everyone mourn that dwelleth in it? Hindi ba ang lupain ay sumisigaw dahil sa ginagawa na ng kasalanan? Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Ang lupain po pala ay sumisigaw. Ano po yung lupain dito? Dumaranas ng mga natural calamity yung lupain. Bakit? Kasi dahil sa ginagawa ng mga taong nakatira. Kaya po yung natural calamities, hindi po ito dahil sa global warming. Huwag po kayong makinig sa mga Save Mother Earth program, Save Mother Earth movement, na huwag tayong gumamit ng styrofoam kasi kawawa si Mother Earth. No. Kung titingnan niyo po ang Book of Amos, sabi ng Diyos, hindi baga ang lupain ay nayayanig dahil sa kasalanan ng mga tao? Now, ang tanong, bakit kaya tayo nakakaranas ng mga natural calamities? So tingnan niyo po ang Book of Amos, ito po ang Word of God. Kaya ang lupain ay sumisigaw, nakakaranas ng mga kalamidad, nakakaranas ng pagyanig, ay dahil sa pandaraya ng mga tao sa palengke. Yun po ang context po dito. So dito makikita natin, bakit kaya ang Pilipinas ay punong-puno ng calamities? Bakit kaya ang Pilipinas ay punong-puno ng calamities? Na tayo po isang bayan, na tayo po ang bayan, bansa, na lagi pong tinatamaan ng typhoon. Sa lahat po ng bansa sa buong mundo, tayo po ang pinakamaraming nakakaranas ng baha at bagyo. So, kung alam natin ang Book of Amos, tayo ay biblicist, pwede nating malaman kaya pala. So, hindi na tayo nagtataka. So, bakit naman may bagyo? Bakit binabaha ang bayan? Bakit nililindol? Bakit pumuputok ang bulkan? Ang sabi ng Diyos, shall not the land tremble for this? Tingnan niyo po. And everyone mourn that dwelleth therein. Dahil po sa kasalanan na ginagawa ng tao, nagkakaroon ng natural calamity at ang mga tao ay nagmo-mourn. Pag sinabi pong mourning, ito po yung umiiyak, parang nagdadalamhati dahil sa kanilang nararanasan. Yung buong lupain po ay nararanasan po nila yung consequence of sin. And in verse number, yung huling bahagi ng verse 8, and it shall rise up wholly as a flood, it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. So pinaliwanag dito ng Diyos kung anong klaseng calamity ang ipinaranas ng Diyos. Hindi lamang yung buong lupain ay nagtetremble, hindi lamang yung mga nakatira ay nagmumorn, even it shall rise up wholly as a flood. Kumbaga, hinalintulad nila sa pag-apaw ng isang ilog. Pag ang
Pag ang ilog ay umapaw, lahat ng lupain sa paligid ng ilog ay nasisira. Ganon ang judgment ng Diyos. Pag dumating na yung judgment ng Diyos sa Northern Kingdom, para itong ilog na umapaw yung tubig na hindi mo na mapipigilan to. Di ba? Pagka nagkakaroon ng bagyo, especially sa mga bagyo sa Pilipinas, kapag ikaw ay nasa Malabon River, tama ba? Sa yung river sa Malabon, anong problema nito? Umaapaw lagi yung tubig. At yun po ay larawan na ginamit dito. Pag umapaw na yung tubig ng river at binaha na yung mga lupain sa paligid, total calamity ang mararanasan. So ano pa? And it shall be cast out and drowned as by the flood of Egypt. Kung paano yung Nile River sa Egypt ay umaapaw at nasisira yung lupain, ganun din ang mararanasan kapag yung judgment ng Diyos ay naipataw ng Diyos sa Israel. So, dito po sa verse 7 to 8, dito niyo po makikita, dahil sa oppression ng mga mayayaman sa mahihirap, dahil sa pandaraya sa komerso, dahil sa pandaraya ng mga timbangan and so on and so forth, dahil sa pagtrato ng ibang tao na parang walang kwenta ang mahihirap, ipinaranas ng Diyos ang mga calamity sa kanilang bayan. Verse 9 to 10, chapter 8, verse 9 to 10, and it shall come to pass in that day, saith the Lord, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day. Hindi lamang hindi lamang magtetremble o manginginig yung mga lupain, kahit ang araw at buwan ay babaguhin ng Diyos upang maranasan ng judgment. So dito, unang makita po natin dito, sa verse number 9, sinong umiibo? Ang earth or sun? Sino ang nag-move? Ang sun ba o ang earth? So mapapansin nyo dito, the sun to go down at noon. Ang Diyos ang magpapahintulot na bumaba ang araw during tanghaling tapat. Imagine ninyo, tanghaling tapat, dapat yung araw ay nasa taas, pero ipapababa ng Diyos. So anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Dito nyo po makikita na ang judgment ng Diyos ay inappoint po ng Diyos. Ipinakita dito na yung noon, na dapat ito yung brightest part of the day, ay ibababa po ng Diyos. Dito nyo po makikita na during tanghali, akala mo, ina-expect mo na tanghaling tapat at maliwanag, pero suddenly, bigla na lamang mawawala yung araw. Anong mararanasan nyo? Makokot unaware ka. At ganun ang ipaparanas na judgment ng Diyos sa Northern Kingdom. Akala nila tanghaling tapat, everything seems good, pero pag binaba ng Diyos ang araw, sudden nilang mararanasan ang judgment. Sabi ng Diyos, hindi lamang yung sun, verse number 9, the sun will go down at noon and I will darken the earth in the clear day. Verse number 10, and I will turn your peace into mourning and all your song into lamentation, and I will bring up sackcloth upon all loins and baldness upon every head, and I will make it as a mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. So dito po sa verse number 10, yung kanilang mga religious feast, yung kanilang mga piyesta na ginagawa nila para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ay magiging kalungkutan. Yung celebration na kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay mapapalitan ng kalungkutan. Yung kanilang mga awitin ng kagalakan at ng pleasure ay mapapalitan ng iyak ng kalungkutan. Yung saklot po dito, ito po yung nagpapakita po ng mourning or humiliation. Tuwing ang mga tao po ay matindi ang kalungkutan, nagsusuot po sila ng saklot. At dito po niyo makikita na yung kagalakan na meron ng Northern Kingdom ay mapapalitan ng kalungkutan. Even yung baldness upon every head, yung pong baldness, kapag ang isang taong Hudyo po ay merong kalungkutan, nagkakalbo po ito sa pagpapakita po ng matindi niyang kalungkutan. Ibig sabihin, pag naranasan ng Israel ang judgment ng Diyos, yung kanilang kagalakan ay magiging kalungkutan na matindi. Sabi pa dito, yung kalungkutan ay magiging, I will make it as a mourning of an only son. Hinalintulad ng Diyos ang kalungkutan na mararanasan ng Northern Kingdom na parang namatayan sila ng natatanging anak. Just imagine, anong kalungkutan kaya ang mararanasan mo pag yung natatanging mong anak ay mamatay? Sabi ng Diyos, ganun ang magiging kalungkutan na mararanasan ng Northern Kingdom. And the end thereof as a bitter day. Pag naranasan ng Israel ang judgment ng Diyos,
para itong bitter day. So, ito po ang judgment ng Diyos na inihanda ng Diyos sa kanila. And we know, ito pong verse 10, ito po yung literal na nangyari noong 722 BC sa kamay po ng Assyria. And verse 11 and 12, sabi po dito, and behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So, dito, nakita natin yung mga judgment dahil sa kanilang kasalanan, hindi lamang natural calamity, yung mga land ay nanginginig, yung araw ay bumababa, nakita din natin yung kagalakan nila ay magiging kalungkutan, at dito po, yung another part ng kanilang judgment, bibigyan sila ng famine. Hindi famine ng tinapay at ng tubig. Ano? Famine ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po yung greatest judgment na ipapataw po ng Diyos sa Northern Kingdom. Dahil nire-reject nila yung salita ng Diyos, ang sabi ng Diyos, ayaw niyong pakinggan ang aking salita. Now, ganito ang gagawin ko. Bibigyan ko kayo ng taggutom. Taggutom ng pakikinig ng salita ng Diyos. At yun po ang isang katangian po ng Diyos na makikita natin. Ang Diyos po ay hindi po siya namimilit po ng tao. Pag ang tao ay ayaw pakinggan ang salita ng Diyos, hindi nyo makikita ang Diyos na makikiusap. Pwede ba mga tao ng Pilipinas, makinig naman kayo sa aking propeta o makinig kayo sa aking mga mensahero? Hindi po ganun ang Diyos. Kapag ayaw ng taong makinig sa salita ng Diyos, bilang ganti, bibigyan ng taggutom ng Diyos, ng taggutom ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po for example sa 2 Corinthians. Tingnan niyo po for example sa 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Basahin po natin ng sabay-sabay 2 Corinthians 4:4. Nandiyan na po kayo? 2 Corinthians 4:4. Ready? Read. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, dito po sa verse number 4, makikita ninyo na once ang tao, pinagpasahan niya, napakinggan niya ang Word of God, at sinabi niya, ay, hindi ako makikinig dyan sa napakinggan ko, hindi ko pakikinggan yan. Sabi ng, hindi ko paniniwalaan ang salita ng Diyos. Sabi ni Paul, ang diablo, the God of this world, ay nakaabang upang bulagin yung tao yun. Upang anong sabi ni Paul dito? Upang yung liwanag ng glorious gospel ay hindi na magliwanag sa tao yun. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Yun po ang famine of word, na katulad po ng nakita natin sa Book of Amos. Pag ang isang tao po ay napakinggan ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo at pinagpasya niya, hindi ako maniniwala sa mga ngaral na yan, hindi ako maniniwala sa gospel tracts na yan, hindi ako maniniwala sa napakinggan ko sa church, bubulagin siya ng diablo. Hahayaan ng Diyos, ang God of this world, ang diablo, ay bulagin siya upang hindi na magliwanag ang Ebanghelyo liwanag ng Ebanghelyo ng Diyos ay maabot siya. At yun po ganun po ang Diyos. Tulad na nabanggit ko, hindi po ang Diyos ay namimilit po sa atin. Apply po natin ito sa ating pong mga buhay. Whenever na napapakinggan natin ang Word of God at nire-reject mo ang Word of God, hindi ang Diyos mamimilit sa atin. Hindi kanya pipilitin, anak, pangatlong beses ko na, di ba may mga ganyang nanay o ganyang parent na yung anak nila, yung magulang pa ang nakikiusap sa anak. Yung magulang pa ang nakikiusap sa anak, please na lang anak, pwede bang ganito? Hindi po ganun ang Diyos. Makikita natin, dahil po ni-reject ng Israel ang Word of God, sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng taggutom. Ayaw niyong pakinggan ang aking salita? Bibigyan ko kayo ng taggutom. At yung taggutom na yun, hindi taggutom ng tinapay. Hindi taggutom ng tubig, mas matindi pa doon. Taggutom ng salita ng Diyos. So, we see that na yun, ganan ang Diyos. So, sa Book of Amos, makikita natin ang danger pag nire-reject natin ang Word of God. At katakutan nawa natin, whenever, bilang application po, every time na napapakinggan natin ang Word of God, at nag-decide ako, I reject the Word of God. Hindi ko gagawin ang Word of God.
tandaan natin, ang Diyos, pwedeng magpataw ng famine of the Word of God. So katakutan po natin ito. So we see that dito po sa Book of Amos, and we know na literal po itong natupad sa Northern Kingdom. Literal po itong natupad. Pagkatapos po ni Amos, 10 years na lamang ang nangyari, ilang taon na lang po ang nangyari, ang Assyria po ay sumugod na po sa kanila, and so on and so forth. Imagine na lamang kung wala ng Word of God sa isang lupain. At ito po ay may application din po, nationality, sa ating pong bayan. Sa ating pong bayan. Nawawag nating katakutan natin na ang bayan natin ay dumating na magkaroon tayo ng famine of word. Alam niyo po ba na may mga bayan na may famine of word? Pumunta po kayo ng North Korea. Pumunta po kayo ng North Korea. Wala pong word of God na ipapangaral po doon. Sa North Korea, I don't know kung merong preacher doon. Pag nahuli ka sa North Korea, hindi ka lamang papatayin sa North Korea. Halimbawa, preacher ka. Halimbawa, si Brother William, pumunta doon sa North Korea, sa Pyongyang. Hindi ka lamang papatayin. Ito, torture ka pa. At dahil sa rejection nila sa Word of God, tingnan niyo po, alam kaya nila ang John 3:16? Hindi nila alam ang John 3:16. At yun po, nakakalungkot. Yun ang isang ehemplo ng isang bayan ng ating panahon ng famine of word. Ano pa? Sa mga European countries. Dati ang mga mananampalataya po ay nasa European countries, pero currently po, mga Islam na po ang mga nakatira sa European countries. Yung mga simbahan na naniniwala kay Jesus Christ, ay unti-unti na po umuunti ang mga Muslim na po ang nangibabaw sa mga Muslim countries. Halimbawa po, ang Turkey. Alam niyo ba ang Turkey? Doon po ang Ephesus Baptist Church. Doon po yung Colossae Baptist Church dati. Doon po yung Laodicea and so on and so forth, Pergamos, and so on and so forth. Ngayon, wala na pong 99.9% ng mga taga-Turkey ay Muslim. 99, just imagine, Ephesus Baptist Church ay nadoon dati. Pero ngayon, Muslim na ang mga nakatira. And may mga missionary pa rin po sa Turkey, pero pinapersecute po ang mga missionary sa Turkey. So, yun po ang application ng Amos chapter 8. Once na ang bayan ay nireject ang Word of God, hindi ang Diyos makikiusap. Hindi ang Diyos magluluhod. At pwede ba pakinggan nyo ang aking Word of God? Hindi po ganun ang Diyos. Kung ayaw nyo ng Word of God, bibigyan ko kayo ng tagutom ng Word of God. So we see that in verse number 11. In verse number 12, dahil po sa famine ng Word of God, ito po ang magiging resulta sa mga Northerners. And they shall wander from sea to sea. Hahanapin nila yung Word of God. Maglalakbay sila mula dagat hanggang dagat, and from the north even to the east, mula norte hanggang south, hanggang east, and they shall run to and fro to seek the word of the Lord. Anong matatagpuan nila? And shall not find it. Nung naranasan nila yung famine of word, wala na ang Word of God sa kanila, hindi na nagpadala ng mga propeta ang Diyos sa kanila, hahanapin nila yung Word of God. Probably literal po ito nilang naranasan. Wala silang copy ng Tara, ng Law of Moses. Hahanapin nila yon. Pero ang sabi ng Diyos, kahit hahanapin nila yung Word of God, hindi nila ito makikita. They shall not find it. Verse number 13 and 14. In that day, the day of judgment, shall their fair virgins and young men faint for thirst. Yung mga babaeng napakagaganda, yung mga young men na napakalalakas, lahat sila ay lilipas ang ganda, ang lakas ay manghihina pag dumating na yung judgment ng Diyos. Verse 14, and they that swear by the sin of Samaria and say, Thy God, O Dan, liveth, and the manner of Beersheba liveth, even they shall fall and never rise again. Yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa Dan, yung mga taong nananambahan sa mga Diyos-Diyosan sa Beersheba, lahat sila ay nangangako sa mga Diyos-Diyosan nila. Anong sabi ng Diyos? Even they shall fall. Kahit sila ay babagsak at hindi na kailanman makakabangon pa pag dumating yung judgment po ng Diyos. So we see that in verse number 14. So, in summary, anong nakita natin dito? Ang Amos chapter 8, ipinakita yung vision ng basket na nagpapakita na hinugna ang Israel. Ito na yung time na mararanasan nila yung judgment. At dito makikita natin anong kasalanan nila. Primarily sa chapter 8, ang kasalanan nila ay yung oppression of poor.
Pinahihirapan nila yung mahihirap. Sa anong paraan? Sa pagbebenta ng kulang sa timbang, paniningil ng sobra, at pagtrato sa mahihirap na walang silbi at walang value. At dahil po doon, nangako ang Diyos sa kanyang sarili, kailanman hindi ko kalilimutan ang kanilang mga ginagawa. At dahil doon, sabi ng Diyos, pag dumating na yung judgment ko, yung kanilang mga kagalakang ginagawa sa pananambahan nila sa mga Diyos-Diyosan, ito ay magiging sigaw ng kalungkutan. At yung kanilang yung mga lupain ay manginginig, magkakaroon sila ng mga natural calamity, yung araw ay lulubog, and so on and so forth, dahil sa kanilang kasalanan. At pinaka-ultimate na judgment na ipinataw ng Diyos sa kanila, dahil ni-reject nila ang Word of God, bibigyan sila ng taggutom. Taggutom ng salita ng Diyos. Na kahit hanapin nila ito from sea to sea, from north to east, from to and fro, hindi nila makikita yung Word of God. And dito, kahit yung mga idolaters na nangangako sa Samaria, Dan, and Beersheba, sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ay babagsak, kailanman hindi pa makakabangon. So, ito pong mga pangyayari pong ito po'y literal na nangyari. You can study kung anong nangyari noong 722 BC. Ang kampo po ng Assyria ay literal pong tinupad ito sa bayan po ng Samaria, bayan ng Northern Kingdom. At ito po yung makatotohanan. So, bilang application, paano natin ito may apply sa ating buhay? Una, pwede natin po itong apply sa ating pong bayan. Ang ating bayan po ay puno po ng kasalanan, katulad ng binanggit ng Book of Amos. Kung tayo po ay may Book of Amos, makikita natin ngayon, para sa Diyos, ang Pilipinas kaya ay aprobado o hindi? Kundi, pwede nyo pong sagutin yun. Kung alam nyo ang Book of Amos, pwede nyo sabihin, ang aming bayan, kami ay parang prutas na naghihintay na lamang mahinog. Tayo po ay gano'n, literal. Kung titingnan ninyo ang bayan natin, yung mga taong mapandaya na nagpapahirap sa may hirap, and so on and so forth, tayo ay parang prutas na handa ng mahinog. And we know, pagdating po ng future events, we know that there will be judgment of the nation. Pangalawa, apply po natin sa ating pong mga buhay. Bilang mga Kristiyano, ang Book of Amos ay nagpapakita na ang bawat kasalanang pinagpapatuloy natin sa ating buhay, ang Diyos ay seryoso po. Ang Diyos po ay seryoso po sa kasalanan. Seemingly, parang Brother RJ, okay lang tong kasalanan ko kasi wala namang nangyayari. Tingnan mo, malusog pa rin ako kahit ako'y nakakatatlong beer sa isang linggo. Hindi alam ng church, pero nakakatatlong beer ako. Tapos yung aking sigarilyo, nakakaisang kaha ko, isang araw, hindi naman alam ng mga church member. Akala mo, nakakalagpas ka, pero ang Diyos, sabi niya, never niyang kalilimutan ang kasalanan ng Israel. Kung ang Diyos ay hindi kumakalimot sa maling timbangan, how much more kasalanan ng kanyang mga anak, and so on and so forth. Pangalawa, makita natin, ingatan po natin na huwag tayong magkaroon ng pusong nagre-reject ng Word of God. Kasi once ang puso mo, napakinggan mo, nagbasa ka ng Bible, nakita mo ang Diyos, may mensahe sa Diyos, ang Diyos sa'yo, at sinabi mo, ay Panginoon, hindi ko to gagawin. Napakinggan mo sa church ang isang preaching at sinabi mo sa sarili mo, Panginoon, hindi ko muna to gagawin. Yan po ay rejection ng Word of God at matakot tayo. Kasi ang kasalanan ng North Israel, Northern Kingdom, dahil sa kanilang patuloy na pag-reject ng Word of God, binigyan sila ng taggutom ng Word of God. Yan po ang nakakalungkot. Napupunta ka sa church tapos wala nang pagkilos ang banal na Espiritu sa iyo. Minsan po nangyayari po yan, na umattend ka sa church, yes, ikaw ay saved, meron kang Holy Spirit, parang ang ginagawa mo na lamang sa church ay parang ritual na lamang, na parang wala kang napakinggan, wala kang natutunan. Ang ibig sabihin nun, ang banal na Espiritu hindi na kumikilos sa iyo. Probably siya ay nagigrieve na ang Holy Spirit na nasa iyo. Kaya hindi mo na makita ang Word of God, and so on and so forth. Ayun po ang makita natin. Shall we pray? Ama naming Diyos, salamat sa Word of God na aming napakinggan. We pray, salamat Ama sa Book of Amos na nagpakita sa amin ng kaseryosohan po ninyo sa amin pong sa kasalanan. We pray na bilang mga mananampalataya, magkaroon kami ng takot po sa inyo at higit sa lahat, huwag kunawa kami magkaroon ng puso na nagre-reject ng Word of God. Pinupuri namin kayo at sasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat.